Kamusta mga kababayan at welcome sa ating channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang malaking balita na gumulat sa marami. Nitong nakaraang linggo, binawi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang napakalaking halaga na 92.5 bilyon mula sa ating national budget. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa bawat Pilipino? Bakit ito ginawa at paano ito makakaapekto sa ating bansa, sa ating mga komunidad at sa ating kinabukasan? Tara, alamin natin ang buong kwento. Ayon mismo sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbawi sa pondo ay hindi isang biglaang desisyon. Ito raw ay bahagi ng isang masusing pagsusuri at masigasig na pag-aaral kung paano ginagamit ng gobyerno ang pera ng bayan. Sa madaling salita, gusto nilang siguruhin na bawat sentimo na gagastusin ay mapupunta sa tamang proyekto at programa na tunay na makakatulong sa atin. Ito ay isang proseso na tinatawag nilang budget review, kung saan sinusuri nila ang bawat item sa budget para masigurong efficient at epektibo ang paggamit nito. Ngayon, saan ba dapat mapupunta ang 92.5 bilyon na ito? Ang pondong ito ay nakalaan sana para sa napakaraming mahahalagang sektor. Kasama diyan ang pagpapagawa ng mga kalsada at tulay, pagpapabuti ng ating mga sistema ng tubig, pagpapalawak ng serbisyo ng kuryente sa mga malalayong lugar, pag-aangat sa kalidad ng ating healthcare, at pagsuporta sa iba't ibang social services para sa mga nangangailangan. Subalit, ayon sa pagsusuri, may ilang proyekto sa ilalim ng mga sektor na ito na kailangan munang repasuhin at pag-aralan ng mas malalim bago punduhan. Hindi ibig sabihin na kinansela na ang mga ito, kundi kailangan lang ng mas detalyadong plano. Bakit nga ba kailangang repasuhin? Ayon sa mga opisyal ng gobyerno na kasama sa prosesong ito, may mga proyektong isinumite na hindi pa pala handa para sa implementasyon. Ang ilan ay kulang sa feasibility studies. Ito yung pag-aaral para malaman kung ang isang proyekto ay posible, praktikal at kapaki-pakinabang. Ayaw ng gobyerno na maglabas ng pera para sa isang proyekto. Nasa huli ay hindi pala matutuloy o hindi magiging epektibo. Kaya't nagdesisyon si Pangulong Marcos na pansamantalang itigil muna ang paglabas ng pondo para sa mga ito hanggang sa makumpleto ang lahat ng kinakailangang pag-aaral at dokumento. Ito'y para maiwasan ang sayang na pera at oras. Ang hakbang na ito, sa totoo lang, ay hindi na bago. Hindi ito ang unang beses na ginawa ng isang administrasyon ang ganitong strategiya. Sa mga nakaraang pamunuan, nagkaroon na rin ng mga pagkakataon kung saan pansamantalang binabawi ang budget para sa ilang proyekto. Ang pangunahing layunin nito ay palaging pareho. Siguraduhin na ang paggastos ng kaban ng bayan ay tama, makatarungan at naaayon sa mga prioridad ng bansa. Kung titingnan natin ang mga budget releases sa nakaraan, makikita natin na may mga adjustment talagang nangyayari depende sa kahandaan at pangangailangan ng mga proyekto. Para mas maintindihan natin ang teknikal na aspeto nito, kumonsulta tayo sa mga eksperto sa ekonomiya. Ayon sa kanila, ang pag-withdraw ng pondo ay isang mahalagang hakbang para maiwasan ang tinatawag na unprogrammed spending o mga gastusin na wala sa orihinal na plano. Ito ay isang paraan para mapanatili ang fiscal discipline, isang konsepto sa pamamahala ng pananalapi kung saan tinitiyak na ang gobyerno ay gumagastos lamang base sa kung ano ang kaya at nakaplano. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang paglobo ng utang ng bansa at napapanatili ang katatagan ng ating ekonomiya. Itinuturing itong isang responsableng paraan ng pamamahala. Siyempre, hindi may iwasan na may mga mag-alala sa desisyong ito. Marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga lokal na komunidad, ang nag-aalala sa posibleng epekto nito sa mga proyektong matagal na nilang hinihintay. Halimbawa, ang mga kalsadang magkokonekta sa mga barangay, mga pasilidad ng malinis na tubig na kailangan sa mga liblib na lugar at mga health center na magbibigay ng serbisyong medikal. Ang mga agam-agam na ito ay valid dahil direktang apektado ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang tanong nila, kailan matutuloy ang mga proyektong ito? Pero heto ang magandang balita. Ang pondo ay hindi permanenteng binawi.
ito ay pansamantala lamang na on hold. Ibig sabihin, kapag natapos na ang masusing pagsusuri at nakumpleto na ang lahat ng requirements para sa mga proyekto, ang pondo ay muling ilalabas. Sa katunayan, ang pagtigil na ito ay maaaring magresulta sa mas maayos at mas epektibong implementasyon. Masisiguro na ang bawat proyekto ay may matibay na pundasyon at malinaw na plano. Kaya't imbes na magmadali, mas pinili ng gobyerno ang sigurado at pangmatagalang solusyon. Sa madaling salita, ang pagbawi sa 22.5 bilyong pondo ay hindi para magtipid sa maling paraan, kundi isang hakbang upang masigurong ang bawat piso mula sa buwis nating lahat ay magagamit sa pinakamahusay at pinakatamang paraan. Ito ay isang proseso ng pag-check at pagbalanse para sa mas responsableng pamamahala. Ang hamon ngayon sa gobyerno ay ang pabilisin ang review process para ang mga mahahalagang proyekto ay masimulan na sa lalong madaling panahon. Patuloy nating subaybayan ang mga susunod na kabanata sa isyong ito. Mahalaga na manatili tayong mapanuri at updated sa mga balita tungkol sa ating national budget at sa mga serbisyo publiko na nakalaan para sa atin. Ang ating pakikialam at pagiging impormado ay mahalagang bahagi ng isang malusog na demokrasya. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba ano ang opinyon ninyo sa isyong ito. Hanggang sa muli,